para sa ating sports banter, ating kasama sa studio ang tinaguriang Magna Runner dahil sa kanyang pambihirang accomplishment sa mundo ng running, pati na rin sa kanyang academics. Let's welcome Nolly Torre. Magandang umaga. Good morning. Good morning po. So Nolly, kwento mo naman sa amin paano ka napasok sa mundo ng running? Yeah, when I was in grade 4, I actually my teacher in elementary is nirecruit nila ako na maglaro without knowing kung ano ba talaga yung track and field. And yun, parang nagkaroon ako ng what do you call this? Nagkaroon ako ng potential kung ano ba talaga yung track and field. So ayun, pinasok ko. Then that time without nag-first place agad ako sa 800 and 1.5. So basically, mas lalo akong na-encourage na i-pursue yung running kasi I think I have the potential na I can do more. Kasi yun din yung nakitaan din ako ng potential nung teacher ko. So doon nag-start hanggang sa nag-high school ako, kinontinue ko. Then hanggang sa nakarating ako sa regional meet, palarong pambansa. And during the regional meet, the GRA coaches scouted me para maging part nung team ng GRA track and field. And nung mga oras na yun, binigyan nila ako ng, in-offer nila ako ng full scholarship. And ginrab ko na yun kasi ayun yung isa talaga sa goal ko kung bakit din na nagpapatuloy akong tumakbo na magkaroon ng scholarship na at makapag-aral ng libre. Pero ilang taon ka ulit nung nagsimula ka? 12 years old actually. Tapos, ikaw ay taga-Aurora, Yeah, right? from Aurora. Oo, syempre, yun nga, kanina may surfing, di ba? Pero ang Aurora kilala din sa surfing, Yes. no? Naisip mo ba na, kasi since malapit kayo sa dagat, di ba? Naisip mo ba na baka ito yung gusto kong sport, pero eventually napunta ka sa athletics? Actually, hindi ko naisip yun kasi since ako kasi yung school ko, malayo sa yung bahay namin is malayo sa paaralan. So basically, lakad, takbo, yun yung ginagawa ko. Parang doon na rin ako na-practice na, parang para dito talaga ako. Yun, ganun po. Long distance, Long ano na distance. talaga si Dolly. Pero alam mo, gusto ko i-explore. Alam mo, dito natin nakikita yung power of being a good athlete kasi it gives you an opportunity for scholarship. So, paano naman nakatulong yung running sa academic life mo in general bilang estudyante? Ay, you know what? Isa sa naging dahilan kung bakit ko talaga pinurse yung pag-aaral ko, yung pagtakbo ko is hindi kasi syempre 12 kaming magkakapatid, so share ko lang 12 kaming magkakapatid and no one can finish their studies ng mga oras na yon. And sabi ko sa sarili ko na dapat gumawa ko ng paraan para putulin yung ganong sitwasyon namin. So ayun, nag-training kasi to be honest, hindi na rin kami kayang pag-aralin nung parents namin ng mga oras na yon. Sinabi pa nga nung papa ko that time na tumigil na ako sa pag-aaral ayun nga kasi wala na silang pang-paaral. So basically, ayun yung naging motivation ko sa buhay para mas tapangan pa, para mas lumaban pa na hindi hadlang yung kahirapan tungo sa tagumpay. Teammate Bern, ang ganda ng Very story ni inspiring. Nolly because alam niya na hindi excuse yung kahirapan para sa kanya to stop schooling kasi alam niya it will give him a brighter future, diba, sa hinaharap. And ito naman, paano mo nababalanse ang pagiging atleta and academic life mo knowing na magna cum laude si Nolly Torre? You know what? I always thought to myself na you should have time management para ma-met mo yung mga deadlines na meron ka. So I always thought to myself na dapat you always have self-drive, self-discipline because it drives you to a better path that no one can steal unless you let them. So like ko sinasabi sa mga young athletes na, or lagi nila sa akin tinatanong na, paano ko na pagsasabay yung pag-aaral at pagiging athlete, sabi ko sa kanila na dapat you always have self-discipline kasi ito lang yung meron ka na pwede mong ipagmalaki sa sarili mo. Para Dagdag ko lang, no? alright. Goal mo ba talaga maging magna cum laude?
When I was in first year college, hindi ko talaga siya pinangarap kasi being a student athlete is really hard talaga. So, nung dumating ako nung second year, nagugulat na lang ako sa sarili ko dahil nakakuha ko ng academic scholarship A, type B, ganyan. So, sabi ko parang kaya ko. And yun, pinurso ko na. Parang mas lalo ko pang ginalingan para maging inspirasyon sa mga classmate ko, sa mga young athletes na kaya nating makipagsabayan na you can do more, ganyan. Oo, pero nako teammate, baka gusto nyo malaman, ano ba yung course mo? I am a degree holder with Bachelor of Science in Business Administration, a major banking and finance at Jose Rizal University. And now I am taking my master in Business Administration at National University. Grabe, yung- bigate ng ano na to, kurso Mane, na mane, to. mane. Bakit yun? Heavy Di ba? math yan, ah. Oo Heavy nga, math. bakit nga? Gusto ko lang din malaman. You know what? no? Since when I was in elementary, mahilig na talaga ako sa mga numbers. So, ayun. Actually, dapat mag-BSA ako. Kaso lang, parang 6 years if 18 units lang ibibigay sa amin. So, kasi that time I thought hindi kami full load. So, ayun, sabi ko, kailangan ako ng parents ko. Siyempre, yung study niya sa buhay, kailangan na may anak na tutulong dun sa mga magulang ko na para makaangat. Kasi ayoko rin maging burden sa kanila. Kaya as long as kaya kong magbigay, as long as kaya kong tulungan sila, gagawin ko. Especially sa mga kapatid ko. Hello sa inyo dyan. Oo, batiin mo. Hello sa mga kapatid ko, sa mga magulang ko, Mama Erlinda and Papa Adong. And hoping na okay lang kayo dyan. I love you so much. Nakakatuwa si Noy, talaga makikita mo yung drive niya, tsaka malasakit niya sa kanyang Yes. mga magulang at yung kanyang pagiging caring sa kanyang mga kapatid. Pang ilang ka sa 12? Pang 7 po ako. Ang dami no, 12. Actually, ako na rin po yung naging way para makapag-aral yung kapatid ko na si Pamela din sa PUP. Track and field din siya, and si Benji Torre sa Arellano University naman. Puro mga scholars din. Yes, puro scholars po. Bali, ayun po, track and field din po sila. Grabe, pang Nobel Prize tong Grabe yung inspirasyon na hatid ni Nolly. Hindi lang sa mga kapwa niya atleta, sa mga kapwa niya estudyante, pati talaga sa mismong pamilya niya. Yes, of course. Baka pwede mong explain sa amin ano itong mga dala niyang Ang daming medals. Oh. This actually some of my medals. Ito for NCAA. Okay. Actually, Anong record mo sa NCAA? bali, I got Pakita natin, silver medalist sa steeplechase and also sa 5,000 meters and sa 1,500 bronze medalist, and some of my medals is from Patafa and also National Open. So, third place po ako dun sa steeplechase, and some of that is for the fun runs na po. Alright, pakita natin yan. So, Dami. Noy, ano yung pinaka-challenging na competition na sinalihan mo? I think the NCAA season 99. Bakit? Sobrang pinaghandaan ko po talaga yon na kailangan ko maka-gold medalist, pero I'm so grateful kasi naka-medal pa rin ako ng silver, and also the season 100, NCAA season 100. I was in my lowest point in my life during the competition, but I thought to myself na kailangan kong tapangan, kailangan kong galingan kasi isa ako sa inaasahan ng team. So as a team captain of Jose Rizal University, so kailangan kong maging huwaran, modelo para gayahin ako ng teammate ko na kung kaya ni Cap Nolly, kaya niyo din. Sandali, na-mention niya teammate Berna na lowest point niya. Why Yeah. was it your lowest point? You know what? During my internship and during the competition, sobrang down na down ako sa sarili ko kasi syempre I have personal problems din na kinakaharap. And that point, hindi ko na lang inisip yun during the competition. Sinabi ko na lang sa sarili ko na isa lang tong pagsubok. Kasi I always thought to myself na those challenges that I have is hindi ko siya tinitignan as a negative, but
tinitignan ko siya as a positive to grow as an individual. Kapag, syempre hindi maiwasan, no, na minsan nabibigo sa competition, pati sa academic, no, paano mo yun tinitik o hinaharap? Ako, I always, like kung tinatanggap yung failure or mistake sa buhay ko, parang tinitignan ko siya as an experience or a lesson para to rectify my present. Kasi parang if magduduel ako dun sa isang bagay na yon, sa failure na meron ako, parang ako yung talo. So basically, dapat kapag you have difficulties in life, you have challenges in life, dapat gawin mo tong lesson and experience para mas itama pa yung present na meron ka for the future na din. Ang daming wisdom nito ni Oo Noli. nga. Yes, of course. Parang ang daming quotable quotes, Batak. messages. Batak to si Noli. Ito si Noli, eh. Pero ito matanong ko lang, no, kasi ngayon nagma-master ka. Yes po. May bala ka ba na i-pursue tong banking and finance na career? Of course, yeah. I have the plan to pursue my degree, and I would also want to become a manager someday and Ng bangko? banko and the company also. Yeah. Wow, di ba? Pwede. So, Okay na, ayun, as long as kaya ko, why not? alam mo, nabitin ako sa ating kwentuhan, pero bago tayo magpaalam, meron ka bang mensahe, shoutouts, or mga gustong batiin? Those athlete na hirap pagsabayin yung pag-aaral nila at yung passion nila bilang isang atleta, I would like to say na kapag feeling nyo nahihirapan kayo at wala kayong progress, huwag niyong sukuan. Tapangan nyo lalo. Samahan nyo ito ng sipag at tiyaga dahil ito lang yung isang bagay na na pwede nyong ibigay nyo, na pwede nyong ipagmalaki sa sarili nyo. Especially yung pag-aaral, huwag nyong susukuan yan kasi ayan lang yung bagay na pwede nyong ibigay sa magulang nyo at sa sarili nyo na hindi kayang kunin ng iba. Ayan, maraming salamat. Ay, baka may gusto ka pang sabihin. I also would like to shout out my friends, Team Sunflower. Hello sa inyo dyan, guys. Hello, Alright. Sunflower Team! Hello! Maraming salamat, Noli. At good luck sa mga next mong tournament, UAAP. Yes. Sana makapasok to sa Southeast Yes, Asian we'll Games. pray for Oo, that. alright.